Hello fam, welcome back to another vlog. So sa vlog na ito, isi-share ko naman sa inyo ang naging total expenses and itinerary of our recent Taipei trip. So if you want to know more, please keep on watching. So simulan natin fam. I know medyo late na ito. Usually nilalagay ko itong budget and itinerary vlog pagkatapos nung trip natin, 'di ba? Pero ang dami kasing nangyari, ang daming mga ganap sa buhay. And ngayon happy ako na nagkaroon ako ng time to film yung mga budget and itineraries natin dito sa bahay. So simulan natin fam sa pre-departure expenses. Manila to Taipei to Manila. Ito fam, I opted na mag-book naman ng ibang airlines para matry natin and ma-share ko rin sa inyo yung experience. So China Airlines yung binook natin dito. It's 14,439. Round trip na yan. Okay naman yung experience natin sa China Airlines. Maluwag din yung plane nila tapos masarap din yung food, no? Next is yung accommodation natin. Citizen M Taipei Northgate. It's 28008.2. Ito nagustuhan ko talaga itong hotel na to. Parang sa lahat ng hotel na napagstayan natin sa Taipei, ito yata yung nasa top ko, no? Pinakamaganda for me. Yung location maganda, malinis yung room and high-tech, no? Kaya happy ako dito sa nabook nating hotel na to. Next is yung Klook eSIM natin is 454, o diba? Mura lang yung eSIM fam. Maganda kasi yung eSIM. Dito pa lang i-register mo na siya. Tapos pag lapag mo ng Taipei, open mo lang yung mobile data mo and roaming. And then yun na, magagamit mo na siya. Travel tax is 1620. So ang total ng pre-departure expenses natin is 44,521.2. So itong flight, makakahanap pa naman tayo. Maraming mga murang flights to Taipei, no? And then yung accommodation, pwede nyo pang split yan kung may kasama kayo. Kaya mas mapapababa nyo pa to, lalo na kung advance kayong magpaplano ng mga Taipei trips ninyo. Okay, day 1 na tayo. So nag-train to Taipei tayo. That's 160 NTD. Tapos naglakad tayo papuntang hotel, that's free. And then dinner at Tian Tian Li. Ito ang sarap nung dinner natin dito sa Ximending, no? That's 150. Crispy milk donut, nagustuhan ko rin to fam, ang sarap, 40. And then yung star fruit juice natin na 50. May mga nabasa rin pala kaming nag-comment dito and thank you sa mga nag-comment na ang star fruit pala dito sa Pilipinas ay balimbing. So thank you sa lahat ng fam na nag-share ng comments, no, dito sa vlog na ito. So ang total na nagastos natin for day 1 is 400 NTD or around 776 pesos. Day 2, ito na yung nag-DIY trip tayo to Tamsui and Beitou. So nag-breakfast tayo sa Yonghe Soy Milk for 88 and then MRT to Tamsui is 40, Starbucks coffee is 165 and then nag-explore tayo ng Tamsui Old Street. Ito libre lang naman ito. Nag-taxi tayo to Fisherman's Wharf 190 and then lunch at Riverside 286. Ito ang sarap din ng lunch natin dito, napaka-hearty, no? Sabaw, tapos seafood. Para siyang seafood congee, ganun. Masarap siya. Tapos, nag-bus to MRT Tamsui 15, MRT to Beitou and Shin Beitou, it's 50, and then, nag-explore tayo ng Beitou for free. Yun naman ang maganda pag nag-DIY ka, free lang din mag-explore doon sa Beitou area. Tapos, dumaan tayo doon sa library. Diba ang ganda ng library doon sa Beitou? Yung Hot Spring Museum, pati yung Hell Valley. Ang sarap mag-DIY dito. Lalakarin mo lang talaga siya. Malapit lang din itong mga to doon sa station. And then after that, nag-merienda tayo yung milk tea and boiled egg. Ang sarap din ito, $60. And MRT to Taipei Main Station ay $50. After nito, nag-Ningxia Night Market tayo. Taiwan sausage ay 50, chicken rice ay 50, then guava juice ay 60. So ang total na nagastos natin for day 2 ay 1104 NTD or nasa around 2,100 pesos. For day 3, nag-day trip tayo sa Wulay. Ito pinlano ko talaga yung Wulay kasi never pa natin siyang napuntahan sa mga previous Taipei trips natin. So Starbucks coffee is 165 NTD, sandwich and water is 45, nag-train tayo to Xindian Station, that's 30, and then bus to Wulay ay 15, o diba ang mura lang ng pamasahe. Taiwanese sausage is 45, almond tea 60, ang sarap din itong sausage and almond tea combo doon sa Wulay. Tapos yung log cart round trip natin is 100 NTD, chicken rice lunch is 340, tapos pabalik nag-bus tayo to Xindian Station 15 and nag-trend din tayo to Ximen 30. 7-Eleven snacks ay 30. Tapos nung gabi
gabi, nag-taxi tayo to Achingus. Ito yung nag-dinner tayo sa isang Michelin restaurant doon sa Zhongshan District, no? And Achingus is for 1,500. So, ang total na nagastos natin for day 3 ay 1,405 or around 2,700 pesos. For day 4, ito yung pumunta tayo ng Gloria Outlets, no? And nag-coffee tayo for $120 doon sa baba ng ating hotel. Ang sarap ng coffee nila dito. Then, yung train to Taoyuan round trip is $310. Dim Dim Sum, ito sobrang sarap ng dim sum. Dim Dim Sum in Hong Kong, 'di ba, the best, pero na-try din natin sa Taiwan. Sobrang sarap din. $488. And then Lao Shandong noodles is $240. And then yung sa Gloria Outlets, no, nag-ikot-ikot din naman tayo doon, and may ilan akong items na binili pero hindi ko na rin yon isinama dito kasi parang more of ipasalubong items naman siya. So, ang total na nagastos natin for day 4 ay $1,158 or around 2,200 pesos. For our day 5 dito sa Taipei, ito yung nagpasalubong shopping tayo at Carrefour sa umaga. Tapos nag-explore tayo ng Zhongshan District sa hapon. So, bus to Carrefour, care of iPass natin yan, pero 15 siya. Tapos, Haidilao Hotpot is 1,227 and taxi to hotel is 85. Yung binili kong mga items doon sa Carrefour, hindi ko na rin sinama yung amount dito kasi nga more on pasalubong items siya. And magde-depend naman yung amount niyan doon sa bibilihin nating mga pasalubong, 'di ba? Kaya hiniwalay ko na siya dito. And then after that, nag-explore tayo ng Zhongshan District. Nag-bus lang ako for 15 and then libre lang din naman maglakad-lakad doon sa Zhongshan. Nag-dinner tayo, ang sarap nung dinner natin, 'di ba? 170. Tapos nag-cafe in Vacanza tayo, 189. Tapos naglakad na lang tayo pabalik ng hotel kasi malapit lang yung Zhongshan sa Taipei Main Station. So kayang-kaya naman siyang lakarin. Tapos nagpa-foot massage tayo to end our Taipei trip for 1,000 NTD. So ang total na nagastos natin for day 5 ay 2,751 NTD or nasa around 5,300 pesos. May day 6 pa pala tayo pero ito yung flight to Manila natin kasi maaga yung flight natin dito, parang around 10:30 AM yata. So train to airport lang ang expense natin noon, 160 NTD. So ito na ang total dollars na nagastos natin from day 1 to day 6 ay 6,978 or converted to peso nasa 13,500 pesos. O di ba fam, yung gastos talaga doon sa Taipei around 13,500 for 5 days. Tapos nakapag DIY na tayo ng Tamsui, Beitou, Wulai, nakapag Gloria Outlets ka na, Zhongshan, Carrefour, di ba, Ximending. So ang dami mo nang mapupuntahan for just 13,000 pesos. Ang kailangan lang talagang i-prepare yung pre-departure expenses, yung flight. May mga seat sale naman so pwede pa tayo makamura sa flight. Accommodation, marami pang choices ng accommodation sa Taipei, and lalo na kung may kasama kayo, mas-split nyo pa yung cost nito. So total in PHP natin is 13,537.32, tapos i-add natin yung pre-departure expenses. So ito na yung pinaka-total natin. Ang flight is 14,439, travel tax and eSIM is 2,074, accommodation is 28,008.2, transportation is 2,512.3, meal natin is 8,891.02, and then activity natin is 2,134. So ang total ng nagastos natin sa Taipei ay 58,058.52. So feeling ko fam, for this amount, sulit na talaga siya, no, for 5 days. And again, kayang-kaya nyo pang mapababa ito sa mga flights and accommodation. Mas liliit pa talaga yung mga expenses na to. So yeah, that's it for this vlog fam. Sana nakakuha kayo ng magandang information sa vlog na to. Lalo na kung nagpaplano kayo ng mga Taipei trips ninyo. Taipei, napakalapit lang yan sa Manila, kaya sobrang love ko rin puntahan ng Taipei kasi saglit lang yung biyahe, hindi ka mag-iinip sa eroplano, tapos napaka-convenient ng transportation sa Taipei, masarap ang pagkain, mababait ang mga tao, and magaganda yung mga tourist destinations na ino-offer ng Taipei. So pwede nyong pagbasihan itong itinerary and expenses na ito. At least may baseline kayo, no? Pwede kayong mag-add dito ng mga spots na gusto nyo pang puntahan, pwede nyo rin bawasan ito. So kayo na bahalang mag-tweak, no, ng itinerary natin. Ang mahalaga, napakita ko na sa inyo yung mga expenses, most especially sa mga DIY trips na ginawa natin, food na tinry natin, and yung mga spots na visit natin para magka-idea kayo magkano yung mga dapat nyong i-prepare if you also want to visit these spots and if you also want to try yung mga food na na-try natin dito sa trip na ito. So maraming salamat fam sa lahat ng nanood ng ating Taipei vlogs. Natanggap namin yung mga feedbacks nyo. We are happy na na-enjoy nyo rin yung trip natin sa Taipei. Sobrang chill nung Taipei. Again, I'm happy kasi yun talaga yung nahanap-hanap kong feeling. Yung chill moments natin sa Taipei, diba? I wish na sana nagkaroon pa tayo ng maraming time na mag-stay sa Taipei, pero ang
dami pa kasi nating naka-line up na schedule, kaya ilang days lang yung in-schedule ko talaga kasi siningit lang natin siya doon sa free na week natin, no? So, hopefully makabalik ulit tayo ng Taipei and makavisit naman tayo ng mga ibang spots pa sa Taiwan, no? Marami pang mga destinations na pwedeng puntahan dyan. Pwede rin kayo mag-suggest sa baba kung ano pa yung mga destinations na gusto nyong mapuntahan natin sa Taiwan and yung mga food na pwede pa nating itry doon. So, thank you so much, fam, sa panonood ng buong Taipei series hanggang dito sa Taipei expenses and itinerary vlog natin. Again, sana nakakuha kayo ng information dito. Kung meron pa kayong mga tanong about Taipei na hindi ko pa na-share dito sa vlog na to and sa mga previous Taipei vlogs natin, pwede nyo yung i-comment sa baba and we will do our best na sagutin lahat ng magiging questions nyo, fam. So, before ko end itong vlog, please follow me sa aking mga social media accounts, JM Bankisyo sa Facebook at JM Bankisyo sa Instagram and at JM Bankisyo _ sa TikTok. Also, fam, kung nagpaplano na kayo ng mga trips ninyo soon sa Taipei or sa ibang countries man or dito sa Philippines, pwede kayo mag-book ng mga hotels and activities ninyo sa Klook and pwede kayo makakuha ng mga extra discounts dyan. All you have to do is search my name sa Klook app, JM Space Bankisyo, tapos click nyo lang yung JM Bankisyo's Creator Shop and explore nyo lang yung Creator Shop ko dahil marami kayong mga discounts na pwedeng makuha dyan. Up to 15% discount yung pwede nyong makuha, no? So kung nagustuhan nyo itong vlog na to, please pakilike nyo naman and subscribe kayo sa channel ko and hit that notification bell para ma-notify kayo every time na magkakaroon tayo ng bagong upload. Maraming salamat sa panonood and I'll see you on my next vlog. Bye!